Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Terry. 42 years old na ako sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2000. 17 lang ako ng mga panahong yun. Bali hindi ko personal na karanasan ang ikukwento ko, kundi kay Ate Emma na kapitbahay namin at ni Kuya Jemuel na kanyang boyfriend. Aminado po ako na isa ako sa mga tinatawag na marites, pero ang inaakala kong pangit na ugali kong ito ang magliligtas pala sa babaeng itinuring ko ng kapatid. Simple lang po ang buhay ni na Ate Emma. Umaasa sila sa kakarampot na sahod na nakukuha ni Kuya Jemuel sa pagiging kargador. Kagaya niya, hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Jemuel. Ang totoo niyan, madalas silang nachichismis sa aming lugar na maagang nagkarelasyon. Gayunpaman para sa akin ay nakakahanga ang ginagawa nila. Daig pa nila ang mag-asawa sa pagtutulungan na maghanap buhay. Hindi naman tutol sa kanilang pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Total maabilidad si Kuya Jemuel at masipag. Ako naman malapit na kaibigan ko si Ate Emma. Kahit matanda siya sa akin ng 3 taon, palagi ko siyang nakakausap. Lalo na kapag maglalakad ako papunta ng eskwelahan. Nakakasabay ko siya. Maglalako naman ng pang-snacks ng mga estudyante at pumipwesto siya sa labas ng aming paaralan. Magandang umaga, ate. Aba, ang dami mong pong dalang kakanin ngayon ah. Oo nga eh. Marami akong naluto kaninang madaling araw. Mabuti na lang nariyan si Jemuel para tulungan ako magsalang ng biko at kutsinta. Kung gayon, pabili na lang ako ate. Mamaya pagdating mo sa eskwelahan, pagkakaguluhan na yung paninda mo, mauubusan pa ako. Ipagtitiran naman kita eh. Alam kong paborito mo ang kakanin na luto ko. Kabisado mo po talaga ang gusto ko, no? Oo naman. Isa pa, pareho naman ang hilig niyo ni Kuya Jemuel mo eh. Gusto niya rin ng biko at kutsinta. Ate, kung patuloy lang po ang pagsisikap niyong yan, naku sigurado mabilis kayong aasenso. Sana nga, Terry. Alam mo na, marami pa kaming gastusin sa kanikanyang pamilya. Napag-usapan na nga namin ang kasal eh. Kaso lang baka hindi pa matuloy. Alam mo naman na magastos ngayon ang magpatali sa isang tao. Maraming kailangan bigyan at bayaran. Maraming papeles ang ilalakad. Kapag ikakasal na kayo ni Kuya, kami naman ni Nanay ang sasagot sa pagkain nyo. Kahit simple na lang na selebrasyon, ayos na yun. Sigurado ka? Mahal ang bilihin ngayon. Ate, may ipon naman ako eh, at hindi ako papayag na hindi makaambag sa pag-iisang dibdib nyo ni Kuya. Ang bait mo naman, Terry. Siyempre ate, wala akong kapatid eh. Wala akong kaibigan maliban lang sa'yo. Ikaw lang naman ang napagsasabihan ko ng mga problema ko eh. Tsaka nung kailanganin ko ng mag-aayos ng buhok ko para sa Reyna Elena, ikaw ang tumulong sa akin. Hindi naman natin masasabi na kaya nating harapin ang buhay ng tayo lang. Kakailanganin natin ng tulong ng iba. Kaya wag mo nang isipin ang mga bagay-bagay. Basta kung kailangan mo ng tulong, narito lang naman ako. At kung kailangan din kita, syempre lalapit ako sa'yo. Nakakatuwa siguro kung magkakaanak na kayo ni Kuya. Para na rin akong may pamangkin kahit nag-iisang anak lang ako. Anak kagad? Aba, sobrang aga pa nun ah. Alam mo naman na mahal ang mga bilihin ngayon. Alam mo po ate, mas mainam na yung praktikal. Kapag pinagsama ng sahod nyo ni Kuya, paniguradong makakaipon kayo. Kasi hindi na siya mamamasahe. Makakatipid kayo sa iilang personal na gastusin, kagaya ng sabon, shampoo, toothpaste at pagkain kasi pagsasaluhan nyo na yon. Tama ka dyan. Teka lang, bakit kabisado mo ng mga bagay na yan ha? Huwag mong sabihin sa aking may boyfriend ka na. Uy, wala ah. Si nanay po kasi. Palagi akong pinangangaralan ng tungkol sa pakikipagrelasyon. Kung kailan dapat na magsakripisyo. Kung kailan dapat sumuko lalo na kung hindi na talaga kaya. Nakakainggit ka. Ako kasi kahit nariyan lang naman ang mga magulang ko, hindi ko magawang itanong sa kanilang mga bagay na yan. Kahit hindi naman sila tutol sa relasyon namin ni Jemuel, ayoko pa rin silang bigyan ng alalahanin. Gusto ko hindi na nila ako kailangang problemahin, na mahal ko sila. Alam mo po ate, ayos lang yan. Hindi talaga may iwasan na mas unahin natin ang kapakanan ng pamilya natin. Ang mahalaga, nagkakaintindihan kayo ni Kuya Jemuel. Naku, magiging mabuting ehemplo kayo ng mga kabataang maagang nagsisipag-asawa.
Ay nako Terry, wag mong papangaraping makapag-asawa ng maaga. Kahit kasintahan ko na si Jemuel, sabihin na nga lang nating kasal na lang ang kulang sa amin, ay hindi ko pa rin magagawang sabihin sa'yo na gayahin mo ang buhay ko. Mahirap dahil kailangan mong mag-mature kahit hindi pa tama. Madalas talaga akong pangaralan ni Ate Emma. Kahit na halos pagtsismisan na sila ng ilang mga tao sa aming bayan, may mangilan-ngilan naman na hinahangaan ang kanyang kabaitan at kasipagan sa pagtitinda. Madiskarte si Ate Emma. Yun nga lang, kinulang siya ng puhunan, kaya palagi pa ring nasasaid ang kanyang kita na kailangang hatiin sa kanya at sa pamilya niya. Makalipas lang ang isang buwan, nagkasundo sila ng kasintahan niya na magsama na lang ng tuluyan para makapag-ipon sila. Sa pagkakataong ito, madalas na ako sa bahay nila. Ang mga magulang ni Ate Emma ay kinuha ng kanyang tiyahin para doon na muna sa probinsya manatili, kaya kahit papaano masusolo nila ang gastusin. Ate, kumusta kayo? Ayos naman kami, Terry. Heto, naninibago pero masaya naman. Ayos lang yan, ate. Natutuwa nga ako kasi bakasyon na, mapapadalas ang pagdalaw ko sa inyo ni kuya. Aba, bakit naman? Gusto mo lang yatang mag-sideline sa pagtitinda Bakit ba ang galing mong manghula, ate? Wala ka pang sinasabi sa akin, alam ko na ang nais na sabihin ng mukha mo. Tsaka hindi mo ako maluloko, no? Nasaan nga pala si Kuya Jemuel? Nasa baryo. May nagpapahatid ng isang bilaong kakanin dun Sayang naman kapag hindi niya tinanggap yung order. Galante raw si Aling Roda alam ko na. Siya yung bagong lipat sa baryo. Mabuti naman at kakilala mo siya. Opo naman ate, madalas ko siyang makita sa baryo kapag inuutusan ako ni nanay na mamalengke. Ewan ko ba, palagi ko siyang nakikitang naka-makeup kahit nasa bahay lang. Mistulang rainbow ang mukha niya. Ganyan talaga mga babaeng galing sa syudad, Terry. Maarte sa katawan at hindi na paghihiwalay sa mga pampaganda. Alam mo na, mahilig sa kolorete ang mga kagaya nila. Tayo kaya, kailan makakabili ng lipstick? Aba, maganda ka na kahit simple lang hindi mo na kailangan ng kolorete sa muka. Tsaka gastos lang yun. Sabagay ate. Oh, hayan na pala si Kuya Jemuel. Sinalubong ni Ate Emma ang kanyang kinakasama sa may pinto. Kababakasan ng tuwa ang kanyang muka habang pinagmamasdan ng lalaking pinili niyang makasama. Jemuel, salamat naman at maaga kang dumating. Kamusta ang paghahatid mo ng kakanin? Ayos ba? Ayos naman, mahal. Alam mo na, kailangan ko makarami. Kaya kinausap ko ng iba pang mga suki natin sa baryo. O-order daw sila ulit sa atin. Si Aling Roda nga, kukuha ng 3 bilao Wow, ang dami naman! Kita mo na, Terry. Kaya tutulong ka ba sa amin? Sige ate, gusto ko yan. Kaagad naming pinlano ang susunod na paghahatid namin ng mga kakanin. Tutulong ako kay Ate Emma sa pagluluto at magkasama naman kami ni Kuya Jemuel sa paghahatid. Ako ang magkukumpirma sa mga magiging order namin dahil ililista ko ang kabuuan naming kita. Magkakatulong kaming 3 sa pagtatrabaho. Biko, kalamay at sapin-sapin ang niluto namin ng araw na yon. Maayos naming inihilera ang mga paninda namin sa bilao at binalot ng maigi. Ibinukod namin ang mga solong orders. Nang aalis na kami, kinalabit ako ni Ate Emma. Sana may mga bago kayong orders pag uwi nyo. Sigurado yan ate. Gagawin namin ang lahat, magkaroon lang ng panibagong order. Sige po aalis na kami. Ingat ka muna dito, mahal ha? Magiging okay lang ako. Kayong mag-ingat. Sige, humayo na kayo. Halika na, Terry. May mga hahatidan pa tayo sa bukana. Alam mo naman yung si Aling Tess, mahilig sa kalamay. Malay natin, bibili siya mamaya. Opo nga, kuya? Sige po, dadaan tayo dun mamaya.
Naglakad kami at dumiretso sa baryo. Mas maraming tao doon kumpara sa aming lugar. Ang tinatawag naming baryo ang pinakakabisera ng aming bayan. Dito nakatira ang kapitan namin sa barangay at iilang kilalang negosyante. Inisa-isa namin ang mga tao sa bawat bahay. Natuwa ako dahil may mga namimili sa amin. Hanggang sa makarating kami sa isang bilyaran at videokehan kung saan may matanda ngunit nakabalot sa kolorete ang bumati sa amin. Jemuel! Hala, sino yan, kuya? Oh, akala ko ba kilala mo na si Aling Roda? Siya ang nag-order ng 3 bilao sa atin. Kanina pa kita hinihintay. Mukhang may kasama ka. Sino siya? Pasensya na po kung natagalan kami. Kailangan pa kasi naming ibalot ng maayos sa mga kakanin. Siya nga po pala ang kasama ko sa pagtitinda. Kaibigan ko din, si Terry. Ayos lang yun, Jemuel. Nakahanda naman akong maghintay eh. Napakunot ako ng noo. Nakita kong hinimas ni Aling Roda ang hita ni Kuya Jemuel. Ang totoo niyan, ako nga ang nahihiya eh. Kasi may kasintahan na si Kuya, ngunit lantaran pa siyang nilalandi ng matanda. Nababastusan ako ng sobra. Nagtataka pa ako nang hindi man lang umaangal si Kuya Jemuel sa ginagawa sa kanya ng babae. Napagtanto kong si Aling Roda ay isang matronang naghahanap ng panandaliang aliw sa pamamagitan ng pagbabayad ng serbisyo sa bawat lalaking kanyang nakakasalamuha. Masyado pang maaga para umuwi kayo. Paano dito muna tayo sa bahay ko? Terry, pwede ba tayong manatili na muna sa bahay ni Aling Roda? Ha? Kuya, marami pa tayong ibibenta eh. Ganito na lang, iha. Bibilhin ko ang lahat ng natitirang kakaning dala mo. Tapos mag-uusap lang kami ni Jemuel, ha? Okay lang ba yun? Ay, sige po. Kuya, sana bilisan mo lang, ha? Mamaya niyan, magtaka na si Ate Emma kung bakit natagalan tayo eh. Huwag kang mag-alala at sandali lang naman tayo. Paano, iha? Mag-enjoy ka lang, ha? Babalik din naman kami kagad eh. Yung pinamili kong kakanin, papakin mo na lang habang nanonood ng TV. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Kuya, huwag mong kalilimutan ng oras, ha? Alam mo naman si ate, madaling mag-alala yun. Oo, ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Batid kong may kakaiba sa kinikilos nilang dalawa. Hindi ko lang magawang kumprontahin si kuya dahil nahihiya ako. Ang lagay siya kasi at si Ate Emma ang amo ko, kaya natanggalan ako ng karapatan para magtanong. Nilibang ko na nga lang ang aking sarili sa pananood ng palabas habang sina Kuya Jemuel at Aling Roda ay hindi ko na alam kung saan nagpunta. Makalipas ang 1 oras, pumasok sa bahay si Kuya Jemuel. Pawisan, mukhang pagod. Nagtaka ako at napatanong sa kanya. Si Aling Roda naman, kasunod na pumasok ng bahay at nakatapis lang. Oh kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit parang pagod na pagod ka? May nangyari ba? Wala naman. Ano, tapos ka na ba riyan? Aalis na tayo. Oy, teka lang, Jemuel. Tanggapin mo to, oh. Bayad ko yan sa pagmamasahe mo. Maraming salamat, ha, sa uulitin. Salamat. Minasahe ni Kuya Jemuel si Aling Roda. Yun ang malinaw na pag-iintindi ko sa ginagawa nila. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ba magre-react ng tama. Kakanin lang kasi ang binibenta namin. Pero si Kuya, may iba pang na-sideline. Hindi ako mapalagay kaya kahit noong naglalakad na pauwi, sinubukan kong kausapin si Kuya. Kuya, minasahe mo lang ba talaga si Aling Roda? Oo naman. Bakit mo naitanong yan? Kakaiba kasi kung makatingin sa'yo ang matandang yun eh. Parang lalamunin ka na. Wag mo na sanang mabanggit pa kay Ate Emma mo ha. Mamaya magselos yun. Wala namang masamang ginagawa si Aling Roda eh. Sige po, basta mag-iingat po kayo ah. Oo naman. Alam mo kasi Terry, mahal ko ang ate mo. Kaya hindi ang kung anong klaseng galaw ng ibang tao ang sisira sa relasyon namin. Tama po yan. Kayo lang naman po ni Ate Emang bagay eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman lolokohin si Emma.
Pagdating namin sa kanilang bahay, nakaabang na sa may bakuran si ate. Larawan ng pag-aalala ang kanyang muka, kaya naman binilisan ko na ang paglalakad para makalapit kagad sa kanya. Ramdam ko na kagad na may mali, dahil animoy binabantayan ni Kuya Jemuel ang bawat kilos ko. Seryoso nga siya sa sinabi niya na wag nang ipaalam kay Ate Emma ang mga nakita ko. Sa paglipas ng mga araw, napapansin kong matamlay si Ate Emma. Madalas ding wala si Kuya Jemuel na hindi naman karaniwan. Kapag umaalis kasi ang lalaki, kailangan makabalik kagad ito. Kaso nga lang, madalas nang inuumaga ang lalaki sa lakaran at pagod na pagod. Hindi mapalagay, minsan kong nilibang si ate sa pakikipag-usap. Ate, kumusta na pala kayo ni Kuya Jemuel? Ayos lang naman kami, Terry. Bakit mo na itanong? Kasi parang madalas umaalis si kuya, madalas siyang ginagabi. Ayos lang po ba kayo? Baka naman po masyado na kayong nagtatrabaho. Nag-aalala po si nanay kasi parang wala na raw kayong panahon na mag-relax. Nakakatuwa naman si auntie, naiisip niya pa kami. Huwag kang mag-alala, Terry, ayos lang kami. Ate, bakit mukha kang malungkot? Terry, pagkakatiwalaan kita nitong sikreto ko pero sana sa ating dalawa na lang to. Ano po yun, ate? Si Kuya Jemuel mo kasi, may sinabi sa akin. Anya, mas mapapabilis raw ang pag-iipon namin para sa kasal kung mamamasukan siyang personal na bodyguard ni Aling Rhoda. Pumayag naman po ba kayo? Pumayag ako kasi nga malaki ang kita niya. Biro mo sa isang linggo kaya niya akong bigyan ng 5,000. Ayun nga lang, palagi kong nag-aalala. Baka kasi masyado na siyang napapagod sa trabaho Madalas raw umalis ang ginang at kailangan palagi siyang nakabuntot sa kanya. Hindi po ba kinukwento ni Kuya ang ginagawa ng matanda na nakakapagod sa kanya? Kinukwento naman, madalas daw nagsusumba si Aling Rhoda, tapos nagsha-shopping. Sa gabi naman nagbo-ballroom. Ang problema, siyang kinukuhang kapareha ng matanda kahit hindi siya marunong sumayaw. Nakakapagod nga po yung trabaho niya. Bakit nalulungkot ka, ate? Pwede mo naman siyang dalawin sa trabaho, hindi ba? O kung hindi naman, pagpahingahin mo na muna siya. Yun nga ang problema Ayaw niya. Sayang daw ang kita. Ang inaalala ko lang, halos hindi na siya umuwi dito sa bahay. Huwag ka nang malungkot, ate. Lahat naman ng bagay may solusyon. Bakit hindi natin siya dalawin sa kanyang pinagtatrabahuhan? Gustuhin ko man, kailangan ko pang dumalaw kina tatay ngayon. May sakit daw si nanay Alam mo naman ngayon lang sila nahiwalay sa akin. Kahit 2 araw lang akong manatili sa kanila, ayos na sa akin yun. Ang mahalaga, makamusta ko sila at kung ano na ang kalagayan ni nanay. Kung okay lang sa'yo, pwede bang ikaw na lang munang sumilip-silip sa kuya mo? Sige po ate, huwag kang mag-alala. Gagawin ko po ang request mo. Kinaumagahan pagkatapos magpaalam ni Ate Emma, naghanda naman ako para magpunta sa bahay nila Aling Rhoda. Pasado 9:00 na nang dumating ako sa baryo. Napansin ko, bukas ang bakuran sa bahay ng amo ni Kuya Jemuel, kaya naman lumapit ako doon para magtao po. Nakakailang katok pa lang ako sa may tarangkahan ay nagpakita na sa akin si Kuya. Nagulat siya nang makita ako sa labas at kaagad na lumapit. Terry, anong ginagawa mo rito? Pasensya na kuya nagpunta ako rito nang walang pasabi. Pinapakamusta ka kasi ni Ate Emma sa akin. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Sige na, may trabaho pa kasi ko Kailangan ko nang umalis. Teka lang po kuya. Han, sinong kausap mo? Nagulantang ako nang marinig ang sinabi ni Aling Rhoda. Han, bakit niya tatawagin ng ganun si Kuya Jemuel? Gayong bodyguard niya lang naman ang lalaki. Kuya, anong ibig sabihin nito? Han, Ma'am Rhoda, si Terry po, kapitbahay namin. Oo, natatandaan ko. Siya ang kasama mo naglalako ng kakanin dito noon, hindi ba? Kumusta ka na, Iha? Ang tagal mong hindi nakabalik dito, Pinapadalaw lang po sa akin si Kuya Jemuel. Sino naman ang may sabi, Iha? Ayos lang naman ang Kuya Jemuel mo dito Huwag kayong mag-alala. Sino bang nagpapakamusta sa kanya? Nanay niyo ba?
Asawa po ni Kuya. Ha? Asawa ni Jemuel? Ma'am Roda, Sige. Maiwan ko na muna kayo ha. Mag-usap na lang kayo dyan. Roda, sandali. Kuya, may problema ba? Pwede ko bang malaman kung ano? Wala akong problema, Terry. Pero pwede bang umalis ka na? Ayaw kasi ni Ma'am Roda na papatay-patay ako sa trabaho eh. Baka lang hindi niya magustuhan na makita akong nagsasayang ng oras sa pakikipag-usap. Sayang naman na magiging sahod ko. Ganun ba kuya? Sige, aalis na po ako. Pasensya na sa abala. Ipinapaalam po pala ni ate na sa makalawa na siya makakabalik sa bahay. Kailangan niyang puntahan ng nanay niyang may sakit eh. Sige, ayos lang, walang problema. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako sa linggo. Yun lang naman ang araw ng day off ko eh. Saka sa mga araw na yun, may sapat na akong perang dala para sa isang buwang konsumo niya. O baka nga susobra pa. Wala akong nagawa ng tila ba ipinagtabuyan na ako ni Kuya Jemuel. Halata ko kasi sa kanya na ayaw niya akong magtagal sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya naman nagpasya na lang akong umuwi. Makalipas ang ilang araw, nagkita kaming muli ni Ate Emma at sinabi ko sa kanya ang naging pag-uusap namin. Tipid lang naman ang naging reaksyon ni ate, ni hindi niya isinatinig kung ano ang magiging komento niya sa sinabi ko. Basta ngumiti lang siya at tinanguan ako. Hayaan mo na Terry, baka naman talagang abala lang ang Kuya Jemuel mo, ni hindi nga niya naaalala na kaarawan ko ngayon eh. Paano kaya kung puntahan natin si Kuya ngayon ate? Kung hindi siya makakauwi sa kaarawan mo, edi tayo na lang ang pumunta sa kanya. Tutal naman kabisado na natin ang oras ng break niya eh. Oo naman, sorpresahin natin siya para naman matuwa si Jemuel at mabawasan ang pagod niya sa pagtatrabaho. Hayaan mo ate, magpapaalam muna ako kay nanay. Sige, sa bahay lang ako Kailangan ko magluto at maghanda para naman may madala tayong pagkain para sa kuya mo. Mabuti pa nga ate. Umuwi muna ako sa bahay at saglit na nagpaalam kay nanay. Hindi siya tumuto lalo na't alam niyang kina Ate Emma lang naman ako pupunta. Ang sabi pa niya, mag-iingat kami at huwag masyadong magpapagabi. Kalaunan, naging maayos ang paghahanda namin ni Ate Emma. Nagluto siya hindi lang ng kakanin, kundi maging ng masarap na ulam. Balak niyang pagsaluhan namin yon ni Kuya Jemuel. Ano Terry, handa na ba yung mga kubyertos at lalagyan? Handa na po ate. Sige, pakilagay na lang ito sa bag ha. Pakiayos din ang lalagyan ng mga kakanin ha. Kailangan natin yung asikasuhin. Mainam na yung mainit pa ay mailagay na natin sa hulmahan. Sige po ate. Sana magustuhan ni Jemuel ang mga inihanda ko para sa kanya. Magugustuhan niya yan ate. Alam ko po, paborito ko nga yan eh. Siyempre naman, kasali ka rin naman sa kakain ng dala ko eh. O paano, naihanda ko ng mga dadalhin natin. Pakilabas na lang ang mga ito sa bakuran. Isasara ko lang ang buong bahay. Papara na po ba ako ng tricycle ate? Pwede, pero pakiusapan mo muna na magpapahintay ako ha. Okay po. Nauna akong lumabas ng bahay na bitbit ang mga pagkain na nakasilid sa lalagyan. Sakto naman na may napadaang tricycle kaya pinara ko na. Ngayon kailangan naming sumakay. Tuwing naglalako kasi kami naglalakad para makarami ng suki. Hindi nagtagal, dumating din si Ate Emma at sumakay na sa tricycle. Ilang minuto din ang aming ginugol sa pagbabiyahe. Kalaunan dumating kami sa mismong tapat ng bahay nila Aling Roda. Saktong nakaalis na ang aming sinasakyan nang mamataan ko si Aling Roda na pumasok sa isang silid na sa tingin ko ay kwarto nito. Nakikita kasi namin ang salaming bintana mula sa itaas. Kaso lang sa pagpasok niya, hindi siya nag-iisa. May sumunod na lalaki sa kanya na sa tingin ko ay pamilyar ang itsura. Si Kuya Jemuel. Tinangka ko sanang pigilan si Ate Emma sa pagkatok sa tarangkahan. Kaso lang nagulat ako nang hawakan niya ng mariin ang braso ko. Nanginginig sa labis na pagpigil ng emosyon si ate, lalo na at nakita naming dalawa na animoy bagong kasal kong maghalikan sina Aling Roda at Kuya Jemuel. Ate, mga hayop sila. Ate, mabuti pa umalis na po tayo. Hindi, dito lang tayo. Hindi ko palalampasin ang ginawa nilang kahayupan sa akin. Baka po mapano ka ate.
Huwag kang mag-alala, Terry. Magiging okay ako. Kailangan lang nating mabuksan ang pinto para makapasok. Pero baka mapagbintangan tayong trespassing nito eh. Wala akong pakialam. Kailangan ko silang makumpronta. Nagulat ako nang umakyat si Ate Emma sa bakod at dire-diretsyong binuksan ang gate para makapasok ako. Hinihingal na siya sa labis na pagpigil ng kanyang emosyon. Alam kong masakit para sa kanya ang mga nakita, pero hindi siya dapat na nagpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Kailangan siyang mapigilan bago pa man siya magkasala. Nang makapasok na kaming dalawa, marahan niyang binuksan ang pinto at hinalughog ang bawat kwarto hanggang sa matuntun niya ang silid ng dalawang lapastangan. Nanginginig na ibinagsak ni Ate Emma ang dala niyang pagkain kasabay ang pagtaas ng kanyang boses. Ako naman na naalarma ay nanatiling tahimik sa isang tabi habang nakikita sina Aling Roda at Kuya Jemuel na ginagawa ang malaswang bagay na yon na dapat sana ay mag-asawa lang ang pwedeng gumawa. Gulantang namang natigil sa ginagawa ang dalawa nang makita nila kami sa may pinto. Emma? Busy ka pala. Hindi ko akalain na mula sa pagiging bodyguard, naging asawa ka na rin pala ng matandang matrona na yan. Excuse me. Ako ba ang tinawag mong matrona? May iba pa ba, Aling Roda? Ano, sa tingin mo ba? Dahil nakaskor ka sa kinakasama mo ngayon, iiwan ko na lang kayong dalawa? Terry, bakit mo naman dinala si Emma dito? Kagustuhan ko ang magpunta sa pinagtatrabahuhan mo kasi akala ko mapapagod ka na at hindi man lang nabibigyan ng panahon na makapagpahinga. Kaso lang mukhang ibang tinatrabaho mo eh. At ewan ko lang kung ano ang nagustuhan mo sa makulubot na babaeng yan at talagang nakipagsiping ka pa sa kanya. Teka lang, mahal Emma, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Kitang-kita namin, Jemuel. Detalyado. Niloloko mo ko. Hindi kita niloloko, Emma. Mahal kita, kaya ako ginagawa to. Teka, so ako ang pinaglalaruan mo, ganon? Ano ba talaga, Jemuel? Mahal din kita. Bakit kailangan mong gawin sa akin ang bagay na ito? Nakakatawa kayo. Para kayong mga aso na nahuli ng amo nyo. Pero isa lang ang matitiyak ko sa'yo, Aling Roda. Napakawalang yamo talaga. Ano ang gusto mong palabasin? Ikaw ang bida? Ako ang masama? Hayop ka rin pala eh. Ikaw ang hayop. Ang tanda mo na pero ang landi-landi mo pa rin. Sa labis kong pagkabigla, sinabunutan ni Ate Emma si Aling Roda. Siya ang pumalit kay Kuya Jemuel sa kama kaya hindi na namin malaman kung ano ang aming gagawin. Basta na lang umatungal ang matanda ng masaktan. Si Kuya Jemuel naman nakiawat na sa nagwawalang si Ate Emma. Mabuti na lang nagawa niyang pigilan ng babae. Kaso lang talagang nasimulan na nitong ipakita ang galit at panlulumo dahil sa pagtataksil na natuklasan. Tama na, Emma, pakiusap. Huwag mo naman saktan si Roda. Huwag kong saktan? Aba, ayos ka rin naman ano? Bakit? Nakakatuwa ba ang ginawa niyo? Niloko niyo ako. Taksil ka, Jemuel. Ipinaglaban pa kita sa mga magulang ko tapos ganito pa ang igaganti mo sa akin? Nagpakatanga ako sa'yo. Sabi ko nga magpapaliwanag ako, hindi ba? Mahirap pang intindihin yun. Ate, halika na, umuwi na tayo. Mamaya na, Terry. Kailangan kong malinawan bago umuwi. Ano pong ibig niyong sabihin? Tutal naman tuwang-tuwa si Jemuel sa lugar na to. Gusto ko lang klaruhin kung sino nga ba talaga ang mahal niya. Kailangan kong malaman kung uuwi pa ba siya sa bahay o hindi na. Emma, wag mo naman akong papiliin ng ganito. Wag na? Nagpapatawa ka ba? Ibig mo bang sabihin talagang mamimili ka sa amin? Ano, mahal mo ba ang matandang yan, ha? Mas masarap ba siya sa kama? Mas matanda sa'yo? Kadiri ka, Jemuel. Parang nanay mo ng babaeng yan, ah. Ngayon, sabihin mo nga sa akin ang rason kung bakit kailangan mong mamili sa pagitan naming dalawa. Pakiusap, kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos. Habang pinagmamasdan ko sila, tila ako nanonood ng palabas sa telebisyon. Nakikita ko ang matinding emosyon sa mukha ni Ate Emma habang nagsasalita. Labis siyang nasaktan sa ginawa sa kanya ni Kuya Jemuel at kung ako man o sa akin nangyari ang bagay na yan, baka nga kinalbo ko pa yang si Aling Roda sa sobrang galit. Lumapit si Kuya Jemuel kay ate, miserable ang kanyang muka. Maya-maya naman lilingon kay Aling Roda na mukhang naghihintay din ang sasabihin niya.
Ilang sandali pa, lumabas si Aling Roda at hinayaan silang makapag-usap ng maayos. Nang sila na lamang dalawa, kaagad na hinarap ni Kuya Jemuel si Ate Emma. Mahal na mahal kita, Emma. Pero sana maintindihan mo na hindi lang tayo sa pagmamahalan mabubuhay. Kailangan din nating kumain at mag-ipon para sa kinabukasan nating dalawa. Hindi ko magagawa yun kung ang marangal na trabaho ko lang bilang kargador at paglalako ng kakaninang gagawin. Kailangan kong haluan ng ganito. Kahit kailan hindi ko maintindihan ang nais mong ipahiwatig, Jemuel. Mali ang ginawa mong pagtatago ng relasyon niyo sa akin. Ako ang kinakasama mo. Tapos ngayon mababalitaan ko, may nakikisalo na pala sa relasyon natin. Ayos naman tayo Nagtutulungan tayo. Malaki magbayad si Aling Roda. Kapalit ng pagiging malambing ko sa kanya. Gusto niyang ituring ko siyang isang minamahal na babae. Sa simpleng hiling, nagkakapera ako. Hindi mo ba naisip yon? Para mo na akong iniinsulto, Jemuel. Nakikipagrelasyon ka sa iba dahil may pambayad sila habang ako wala. Okay, dahil ganyan naman ang gusto mo, sige maghiwalay na tayo. Ayokong makihati sa pag-ibig na may bayad, Jemuel. Emma, mag-usap pa tayo. Hindi sapat ang ngayon. Kailangan kong ipaliwanag pa ang hangarin ko kung bakit ko ginagawa to. Pakiusap, makinig ka naman sa akin. Terry, halika na. Opo, ate. Wala akong nagawa ng mauna ng palabas si Ate Emma. Nadaanan pa namin sa sala si Aling Roda na nakairap at mukhang naiinis sa ginawang pagsugod ng kinakasama ni Kuya Jemuel sa kanya. Hindi nga lang siya nagawang saktan na dahil pigil na pigil ko si ate na sumugod. Mas mainam na yung maiwas ko siya sa gulo kesa naman muli siyang makapanakit. Mabuti na lang din at hindi pumatol si Aling Roda kay ate. Sigurado nang gigigil siyang malaman na may asawa si Kuya Jemuel at kasal na lang ang kulang. Halata sa mukha niya ang pagnanais na gumanti. Kaso lang natatakot siya kay Ate Emma. Sa bagay, kapag nakita ko naman na balak saktan ni Aling Roda ang aking butihing ate, ay tutulong na ako sa pananabunot sa kanya. Umalis na kayo, mga pangit! Talagang balak niyo pa akong kalbuhin? Hindi lang basta pangangalbo ang balak naming gawin sa'yo, Aling Roda. Dahil masama kang tao at mga agaw ka. Ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Jemuel na dati namang matibay. Sinilaw mo siya sa pera at sinanay sa karangyaan. Pero tandaan mo, nasa akin pa rin ang huling halakhak. Baka nga umiyak ka pa oras na makaganti ako eh. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi pa kayo kasal. Kaya huwag kang magpakampante. Pwede kong kunin sa'yo si Jemuel. Subukan mo lang nang makita mo ang hinahanap mo. Bakit? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Siguro matanda nga ako, pero hindi ako marunong magpasindak. Kung ano ang tapang mo, kaya kong tapatan. Yan ang tatandaan mo. Sige, tatandaan ko, pero wag mong sasabihin sa akin na hindi kita pinaalalahanan kapag kinarma ka, ha? Umalis ka na! Talaga, aalis kami sa mabahong bahay mo. Saglit na nagkatitigan ng dalawang babae. Mas lalong napahigpit ang hawak ko sa braso ni ate. Hindi na ako papayag na makipag-away siya lalo na't nasa pamamahay kami ni Aling Roda. Mapera pa rin siya kahit siya ang nangagaw ng asawa. Kaya niya kaming idemanda. Mabuti na lang nagawa kong hilahin si ate palabas ng bahay ni Aling Roda. Ate, umuwi na po tayo. Nandito pa naman ako para makasalo mo sa kaarawan mo eh. Ang sakit, Terry. Sa tagal na naming magkarelasyon, ngayon pa niya ginawa ang bagay na ito. Para akong pinaparusahan. Sana pala hindi na ako nag-asawa kung lolokohin rin lang ako. Ate, tama na po. Huwag mong hayaang tuluyang masira ang natitirang araw ng pagkakasilang mo sa mundo. Pakiusap, tama na. Umuwi na tayo, ate. Oo, Terry. Uuwi na tayo. Pagsisisihan ni Kuya Jemuel na hindi siya sumama sa atin pauwi dahil sobrang masarap ang hinanda mong pagkain. Tama, hindi pa naman tayo kumakain eh. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi na rin kagad kami ni Ate Emma nang makapara kami ng tricycle. Naglaho ang pananabik sa mukha niya dahil sa mga nangyari. Bakit ba kasi kailangan pa naming pagdaanan ng ganito? Napakabuting tao ni Ate Emma para saktan lang siya ni Kuya Jemuel. Ni minsan hindi nagka-interes ang ate ko sa kahit sinong lalaki. Nanatili siyang tapat kay kuya sa kahit na anong sitwasyon. Para gumaan kahit papaano ang kanyang saloobin, kinuwentuhan ko siya ng mga nakakatawa.
Mga karanasan kong hindi ko sana ibabahagi dahil sa kahihiyan. Ngunit dahil kailangan kong makita ang pagguhit ng ngiti sa labi niya, nagawa kong sabihin. Ayos ka lang, ate. Huwag mo kong alalahanin, Terry. Okay lang ako. Ikaw, sana wag maging dahilan ng paglayo mo sa akin ang nakita mong ugali ko kanina, ha? Ate, ayos lang ako. Naiintindihan ko naman kung bakit kailangan maging ganun ka sa sitwasyon niyo eh. Tsaka asahan mo po, mananatili ang ganitong pakikitungo ko sa'yo. Hindi ito magbabago. Maraming salamat, Terry. Nalulungkot lang talaga ako eh. Pero hayaan mo na at lilipas din ito. Alam ko naman po yun eh. Tsaka malakas ka, ate. Kaya magagawa mong makausad sa problemang ito. Sa labas ng bahay, nagulat kami nang kumatok ng pagkalakas-lakas si Kuya Jemuel. Sumunod din pala siya kaagad. Ayaw ko sana siyang pagbuksan pero si Ate Emma na ang nag-utos sa akin. Papasukin mo siya, Terry. Kailangan naming mag-usap. Sige po, ate. Terry, buksan mo ang gate. Hahayaan po kitang makapasok, kuya. Huwag mo lang pong sasaktan si ate, ah. Bakit ko naman siya sasaktan? Maayos ako makikipag-usap sa kanya, Terry. Saka dapat pala, Tess na lang ang pangalan mo, no? Pinaikse sa Marites. Kasi pakialamera ka eh. Napapansin ko, nag-iiba ang ugali ng ate mo kapag nandyan ka. Wala naman po akong ginagawang masama, ah. Sadyang nahihirapan lang akong makita si ate na ganyan. Bakit mo ba kasi siya kailangan saktan? Tumahimik ka. Wala kang ebidensya na sinasaktan ko siya. Wala kang alam. Tama na! Ano pang ginagawa mo rito, Jemuel? Hindi ba't ayaw mo nang umuwi pa sa akin? Doon ka na sa matrona mo kasi busog ka palagi sa kanya. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Akala mo siguro masaya ang buhay ko? Emma, para sa atin ang ginagawa ko. Ano para sa atin ang ginagawa mo? Wow! Kailan pa naging legal sa mundo ang panloloko bilang tulong, ha? Ang problema kasi sa'yo, nagwawala ka kagad eh. Hindi mo pa nga naririnig ang eksaktong nais kong sabihin. So ako na ang mag-a-adjust ngayon, ganon? Na kahit nakita ko na kayong magkasiping ayos lang? Maghiwalay na tayo ng tuluyan, Jemuel. Bibigyan kita ng kalayaan habang maaga pa. Doon ka na sa matrona mo. Huwag naman sana tayong ganito, Emma. Maawa ka naman sa akin. Mahal kita. Mahal din naman kita, Jemuel eh. Pero parang inaabuso mo na ako. Kaya kaysa masaktan tayong pareho, mas mabuti pang huwag ka nang magpakita pa sa akin. Kaya kong mag-isa. Napatabi ako sa gilid nang biglang humakbang si Kuya Jemuel at niyakap si Ate Emma. Nagmamakaawa siya at umiiyak sa harapan ng ate. Alam kong gagawin niya ang lahat, mapaamo niya lang muli si ate. Tuloy na awa ako sa naging resulta ng relasyon nila. Nangyari lang naman ang lahat ng ito dahil sa kahirapan eh. Dahil nahihirapan sila sa simpleng buhay. Pero nakikita kong napapalambot na ni Kuya Jemuel si Ate Emma hanggang sa... Sa dami ng babae, bakit si Aling Rhoda pa? Alam mo naman na ikakasal na tayo, hindi ba? Nag-iipon lang naman tayo ng pera eh. Panandalian lang naman to, Emma. Hanggang sa makaipon lang tayo ng sapat na pera. May sakit si tatay. Yung mga naunang perang sinahod ko mula kay Aling Rhoda, ipinadala ko lang sa kanila para ipagamot siya. Ano? Bakit hindi mo man lang sinabi? Ayoko na kasing mag-alala ka, Emma. Saka noong magkasakit lang naman si tatay ako lumapit kay Aling Rhoda dahil nagpakita siya ng motibo. Ayoko naman pakialaman ang ipon natin kasi para sa ating dalawa yun. Di bali nang ako na ang malunod sa kasalanan. Basta ayos lang kayo ng pamilya ko. Nakakalungkot lang kasi, Jemuel. Pakiramdam ko, sinira mo ang kaarawan ko. Tinanggalan mo ako ng paniniwala sa pagmamahal natin. Hindi ko matanggap na kaya mo akong ilagay sa alanganin. Nakapagdesisyon na ako, Emma. Pagkatapos ng huling sahod ko kay Aling Rhoda, pangako, iiwanan ko na siya. Hindi na ako babalik sa kanya. Ayoko nang bumalik ka pa sa kanya. Mas may karapatan naman ako sa'yo eh. Kung sahod mo lang ang pinoproblema mo, hingin mo sa kanya yan ngayon at umuwi ka na rito. Kapag hindi mo ginawa, pangako wala ka nang uuwian. Napipilitan man, walang nagawang tumango si Kuya Jemuel. Ako man ay napapaismid sa kanyang ginagawa. Tila ba gusto pa niyang maka-score sa matanda kahit nakakairita na silang tingnan. Hindi kailanman babagay si Aling Rhoda kay Kuya.
Para makasigurado, pinakiusapan ako ni ate na samahan si Kuya Jemuel. Binigyan niya ako ng tamang instructions sa kung ano ang gagawin at para na rin malaman ko ang mga galaw ng lalaki. Tuloy bumalik kami sa bahay ng kanyang matandang amo. Napataas pa ako ng kilay nang makita si Aling Roda na nakaabang sa may tarangkahan. Sadyang hinihintay ang lalaki. Dito ka na lang sa tapat. Ako na ang lalapit sa kanya. Pero kuya, ang sabi sa akin ni Ate Emma, mas lumapit pa ako sa inyo para marinig ko ang pinag-uusapan niyo eh. Alam mo, Terry, parang sumusobra na yata ang panghihimasok mo sa buhay namin eh. Nakakainis ka na ha? Hindi ka naman dating ganyan kuya. Nagagalit ka lang ngayon kasi guilty ka sa mga pinaggagawa mo. Wala akong dapat na ika-guilty. Alam ko ang ginagawa ko. Alam mo naman pala kuya eh, bakit kailangan mong lokohin si Ate Emma? Nagtatrabaho din siya ng marangal kagaya mo. Ikaw lang tong atat na makahanap ng ibang putahe kaya ka… Sige, ituloy mo pa at baka masaktan na kita. Wala kang karapatan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa amin. Itigil mo ng pakikialam. Hindi kita pinakikialaman kuya, sinusunod ko lang ang bilin sa akin ni ate. Dahil sa inis, tinalikuran ako ni Kuya Jemuel. Walang paalam na siyang nagtungo sa tapat ng bahay at hindi ako nakinig sa kanya. Talagang lumapit din ako at pinakinggan ang pag-uusapan ng dalawa. Jemuel, salamat bumalik ka. Bumalik ako, Roda, para sana kunin na ang huli kong sweldo. Kailangan ko nang gawin to. Wala akong pagpipilian. Anong ibig mong sabihin, Jemuel? Mahal ko si Emma. Hindi ko siya kayang iwanan. Mas mahalaga pa siya kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sana naman, maintindihan niyo ako. Paano kita maiintindihan? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ginusto kong makasama ka kahit magkalayo ang edad natin. Pero mali pa rin, Roda. Una kong minahal si Emma. May mga nasimula na kaming mga pangarap. Pasensya na kung kinailangan kitang gamitin. Na kailangan kitang lukuhin. Gusto ko lang magkapera. Nasasabi mo lang yan dahil napipressure ka ng babaeng yon. Hindi mo kami maiintindihan. Palibhasa, hindi ka naman naghihirap sa buhay. Dati ka nang mapera, habang kami, kailangan pang kumayod para lang magkapera. Kaya nga kita binibigyan, hindi ba? Pero ang kapalit nun ay yung makasama lang kita hanggang sa tumanda ako. Bakit pati ba naman yun ipagkakait mo pa sa akin? Hindi kita mahal. Basta, akin na ang sweldo ko. Napatitig ako kay Aling Roda nang umatungal ng iyak ang babae. Hindi ko nga akalaing kaya niyang magpakababa para lang sa isang ordinaryong lalaki. Sabihin na nating katawa-tawa siya, lalo na at maihahambing na rin sa mga babaeng mababa ang lipad dahil kinailangan pa niyang manlimos ng pagmamahal para mapansin lang. Pero mas angat pa rin siya kahit hindi na mag-asawa kasi may pera naman siya. Nabibili at nakukuha niya ang lahat ng kailangan niya para mabuhay. Dahil sa tingin ko ay matatagalan pa ang pagdadrama ng babae, nilapitan ko na kagad si Kuya Jemuel. Kuya, kailangan na nating umalis. Sige, susunod ako. Teka, hindi pwede. Kailangan kita, Jemuel. Roda, wag mo nang pahirapan ang sitwasyon natin. Hindi na pwede ang ginagawa mo. Kailangan na nating tapusin to. Akala ko iba ka sa lahat ng lalaki. Naloko mo ko. Pinaasa. Kuya, Ano ba? Kanina ka pa sabat ng sabat ah. Ano, naghahanap ka talaga ng gulo? Huwag mong pinapainit ang ulo ko ha? ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang kinakausap ko ah. Oo nga, pero nag-uusap pa kami ni Jemuel. Aling Roda, mahiya ka naman ng konti. Parang anak mo na po si Kuya Jemuel ah. Buti hindi siya kinikilabutan sa'yo, no? Napaka-intrimitida mong babae ka. Talagang gulo ang hinahanap mo. Sumusobra na po kasi kayo eh. Sa tuwing magpapaalam sa inyo si Kuya Jemuel, tsaka naman umaatake yung kunwari ay pahikbi-hikbi niyong galawan. Nakakairita nga po talaga eh. Ako pang nakakairita? Pwes wala ka namang magagawa kung sino ka man. Hindi ko pakakawalan si Jemuel. Sa akin siya. Ano ba, Roda? Magpapatigasan tayo? Sige, sa'yo na ang huling sweldo ko. Hindi ko na ito kukunin pa sa'yo. Hindi kita isusuko, Jemuel. Babalik ka rin sa akin. Tandaan mo yan. Magsisisi ka na iniwan mo ako. Babangungutin ka.
Nagulat ako sa biglaang paghablot ni Kuya Jemuel sa akin. Kababakasan ng galit ang kanyang muka, lalo na't pinagtitinginan kami ng mga taong paruot parito sa kalsada. Ni hindi ako nakaangal ng pumara ng tricycle si Kuya Jemuel at nagmamadali kaming sumakay. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami sa harapan ng kanilang bahay. Kuya, paano na po yan? Hindi mo na makukuha yung sahod mo. Bakit pa? Wala din naman mangyayari. Nakita mo naman, hindi ba? Ngayon alam mo, medyo nagtatampo ko sa'yo. Para kasing ang sama-sama ng tingin mo sa akin eh. Nagkamali ako sa pagpatol kay Aling Rhoda, Terry. Pero may pagkakataon pa naman ako magbago. Pasensya na rin po kuya kung masyado akong naging pakialamera. Hindi ko naman po intensyon na guluhin kayo ni ate eh. Alam mo naman po na ikaw ang pinili niya. Sana man lang makuha niya ang pagmamahal na karapat-dapat para sa kanya. Ate at kuya na ang turing ko sa inyong dalawa. Hindi na po mababago yun. Kung sa tingin niyo po kontrabida ako, ganun lang po ako kasi nga hindi ako komportable sa nangyayari sa inyong dalawa. Basta, salamat. Oh, kanina pa ba kayo dyan? Bakit hindi kayo pumasok? Pasensya na, Emma. May pinag-usapan lang kami. Oo nga pala, hindi ko na nakuha ang sweldo ko kay Aling Rhoda. Naisip ko, kabayaran ko na yon sa abala na nagawa ko sa kanya. Siguro hindi kayo maniniwala, pero tinapos ko ng lahat sa aming dalawa. Patawarin mo sana ako, Emma. Nabulag at nasilaw lang talaga ako sa malaking halaga na kayang ibigay ni Aling Rhoda sa akin. Nakalimutan ko na kahit para sa ating dalawang ginagawa ko, maaapektuhan ka pa rin. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, namulat ka na sa tama. Alam mo, kahit nagalit ako kay Aling Rhoda, kailangan pa rin kitang sawayin. Mali ang ginawa mo, Jemuel. Pinaasa mo ang matanda. Sinaktan mo rin ako eh. Huwag mo na sanang uulitin yon. Pangako. Mula sa araw na yon, nanumbalik ang tamis ng pagsasama ni na Kuya Jemuel at Ate Emma. Magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Sa katunayan, nagkaroon sila ng munting negosyo. Mabuti na lang hinayaan ng mga magulang ni Ate Emma na magtayo sila ng munting pwesto sa harapan ng bahay. Lumipas din ang 4 na buwan nang wala nang sino mang nanggugulo sa kanila. Isang araw, ipinatawag ako ni Ate Emma para sa munting salo-salo sa bahay nila. Anong meron ate? Parti ka na ng pamilya namin, Terry. Kaya karapatan mo ring malaman kung ano ang ganap sa buhay namin. Parang nakakakaba naman yan. Hindi mo naman kailangan kabahan. Magandang balita ang sasabihin ko sa inyo ni Jemuel. Ano ba yon, mahal? Masyado mo kaming pinasasabik eh. Sige na nga, sasabihin ko na. Ano kasi, ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makatulog ng maayos at hindi na rin ako dinatnan ng buwanang dalaw. Nagpakonsulta ako sa doktor. Nalaman ko na 3 buwan na pala akong buntis. Magkakaanak na tayo, Jemuel. Naku, nakakatuwa naman. Masaya ako para sa inyo, ate. Talaga, mahal? Magiging tatay na ako? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto! Nagyakapan ng 2 magsing-irog habang tuwang pinapalakpakan ko sila. Alam ko magiging masaya ang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Kaso lang, hindi ko alam na ito palang simula ng kanilang panibagong kalbaryo. Matapos ang yakapan at munting salo-salo, napaatras bigla sa kinatatayuan si Kuya Jemuel. Sapo niya ang ulo at biglang namutla. Hindi mapakaling hinarap ni Ate Emma ang kanyang kinakasama. Jemuel, anong problema? Hindi ko maintindihan. Sobrang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Jemuel! Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Terry, humingi ka ng tulong. Bilisan mo! Sige po, ate. Mabuti na lang saktong paglabas ko ng bahay ay may napadaang tricycle. Pinara ko kagad ito at tinawag sina ate. Sinugod namin si Kuya Jemuel sa ospital. Dala ng matinding sakit ng ulo, napapasigaw kami dahil naglalabasan ng dugo sa kanyang ilong, mata at tenga. Halos hindi kami magkanda-ugaga sa pagdala sa kanya sa emergency hanggang sa ma-confine siya kagad sa ospital. Umiiyak si Ate Emma kaya panay naman alo ko sa kanya. Si Kuya Jemuel hindi makausap. Ungol lang siya ng ungol.
Ano bang nangyayari sa'yo, Jemuel? Ang ayos ng usapan natin kanina. Masaya pa nga tayo eh. Ate, kumalma ka lang. Sinusuri naman siya ng doktor eh. Umasa na lang tayo na magiging okay din ang lahat. Natatakot ako, Terry. Paano na lang kung may masamang mangyari sa kuya mo? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Inadala naman po natin si kuya dito. Aasikasuhin din po siya ng mga doktor. Tuwang-tuwa siya kanina nang malaman niya na magkakababy na kami. Tapos ngayon... Tahan na ate. Magagalit si kuya sa'yo kapag nakita kanyang umiiyak. Alam mo naman yun, ayaw niyang mai-stress ka. Pakibantayan mo muna ang kuya mo ha. Lalapit muna ako sa doktor. Sige po ate, ako na munang bahala kay kuya. Naiwan kami ni kuya sa emergency kasama ang iilang nurse. Pinalayo nila ako sa kanya at inasikaso kagad si kuya. Tuloy na pilitan akong lumabas nang sabihin nilang bawal ang hindi pasyente sa loob. Naupo ako sa mga nakahilerang upuan sa hallway nang may mamataang pamilyar na figurang papalayo sa aming kinaroroonan. Nakabelo ang babae pero alam ko na kagad kung sino siya. Si Aling Roda. Kasabay ng pagkakahula ko sa kanyang pangalan, biglang humarap sa akin ang ginang at nanlilisik ang mga matang dinuro ako. Magre-react sana ako, kaso lang nagulantang ako nang may tumapik sa balikat ko. Nang muli kong tignan si Aling Roda, wala na siya sa kanyang kinatatayuan. Terry, anong nangyayari sa'yo? Ate, ginulat mo naman po ako. Bakit ka ba nandito sa labas? Pinalabas po ako ng mga nurse eh. Bawal daw po ako sa loob. Kailangan nating abangan ang sasabihin ng doktor. Nakita ko siyang pumasok na sa emergency room ngayon lang. Hindi na kami nakapag-usap ng matagal eh. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Bakit? Ano yun? Si Aling Roda, nakita ko kanina dito sa ospital. Masama siyang nakatingin sa akin, ate. Nakakatakot ang mga titig niya. Parang kakain siya ng tao. Sigurado ka ba? Kumpirmado ate, hindi ako pwedeng magkamali. Pero anong ginagawa niya rito? Bakit siya nasa ospital? Isa lang ang paraan para malaman natin. Kailangan natin siyang kausapin. Ate, ngayon ko lang po sasabihin ito Pero nung huling kita ni na Kuya Jemuel at Aling Roda, nagbanta ng kung ano-ano ang ginang sa kanya. Hindi kaya may kinalaman ito sa nangyayari kay Kuya ngayon? Kumislap ang mga mata ni Ate Emma. Hindi ko man eksaktong binanggit ang tungkol doon, alam na niya kagad ang ibig kong ipahiwatig. Barang, yon ang kababalaghang nagaganap ngayon kay Kuya Jemuel. Kasi malusog na tao si Kuya. Hindi nga siya nabibilad sa araw simula nang may pwesto na sila sa harapan ng bahay tapos bigla na lang magkakasakit. Walang sayantipikong paliwanag tungkol doon. Huwag kang mag-alala, malalaman din natin ang ginagawa niya. Kailangan lang natin hintayin muna kung ano man ang sasabihin ng doktor bago tayo gumawa ng panibagong hakbang. Sa tingin mo ate, may posibilidad ang mga bagay na naisip ko? Hindi malayo kasi sa tagal na naming nagsasama ni Jemuel, ngayon pa ito nangyari. Mabuti pa nga, hintayin na lang din natin muna ang sasabihin ni Doc. Kung magkatotoo man ang hula natin, malaking kasalanan ang kanyang pagbabayaran. Hindi niya alam kung paano rin ako gumante. Di bale ate, may kilala akong albularyo, si Mang Baldo. Hihingi rin ako sa kanya ng tulong para kay Kuya Jemuel. Salamat ha, hindi mo kami iniiwan kahit sa mga panahong ganito. Malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo. Ate, wala kang utang na loob sa akin. Alam mo kasi kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya lahat ng tulong na ibibigay ko, bukal yun sa puso ko. Basta, masaya pa rin ako na naging kaibigan kita. Hindi na ako makakatagpo pa ng kagaya mo. Nag-iisa lang naman talaga ako ate. Wala akong katulad. Basta, salamat talaga. Makalipas ang ilang oras, lumabas na ang doktor sa emergency room. Umiling lang ito at sinabing wala silang nakitang senyales na may sakit si Kuya Jemuel. Mas lalong nagduda si Ate Emma kay Aling Roda, lalo na at sinabi ko sa kanya ang mga huling banta niya kay Kuya. Iniuwi namin si Kuya sa kanyang bahay pagkatapos bigyan ng reseta ng doktor. Kahit wala silang findings, binigyan pa rin siya ng listahan ng iinuming mga gamot para kahit papaano gumaan ang sakit ng kanyang ulo. Pagka-uwi sa bahay, sinundo ko kagad si Mang Baldo at naikwento ang sinapit ni Kuya. Nako,
Sa kwento mo pa lang, malinaw na may nagtanim ng galit kay Jemuel, Iha. Binabarang siya ng babaeng may pagnanasang maghiganti. Ano pong gagawin natin, Mang Baldo? Nararamdaman kong malakas ang kapangyarihan ng taong nilapitan niya para isagawa ang bagay na ito. Kailangan siya mapigilan. Sa paanong paraan siya mapipigilan? Humingi kayo ng tawad sa kanya. Kaso lang, Iha, kukunin niya sa'yo si Jemuel. Matindi na ang nararamdaman niya para sa binata. Gaga pala siya, Mang Baldo eh. Mahal niya, bakit niya binabarang? Ikaw ang nais niyang bigyan ng leksyon, Iha. Nais kanyang matakot at matuto. Hindi ako papayag na gawin niya ang mga bagay na ito. Sobra ng pagtitiis ko sa matronang yun. Wala pa akong nababanggit na pangalan, pero mukhang kilala niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Wala naman po kaming ibang kaaway maliban sa kanya, Mang Baldo. At nakakasigurado ako na hindi siya papayag na humingi ako ng tawad sa kanya. Bakit pa? Siyang nagkasala sa akin. Dapat nga mahiya siya sa pinagagagawa niya eh. Sige, iwanan niyo na muna ako at isasagawa ko ang pagtatawas. Itlog ang ginagamit ni Mang Baldo para alamin ang buong pangyayari ng pagkakasakit ni Kuya Jemuel. Sa katunayan, minuestrahan niya kaming pumikit. Sa isang iglap, nakita namin sa aming diwa ang isang pamilyar na silid kung saan nakakalat ang nakasinding itim na kandila. May malalaking bituin sa sahig at nakakalat ang mga kagamitan ng pambabarang. Hindi malinaw ang muka ng sino mang mambabarang pero alam ko na kagad kung sino yun. Magaling sa larangan ng pagtatawa si Mang Baldo kaya natukoy kagad ang kanyang nais na mahanap. Para hindi siya madistorbo, nagpasya kami ni ate na umalis na muna. Hindi ko naman namalayan na sa pagsakay namin ng tricycle at pagpunta sa baryo, sa mismong harapan ng bahay ni Aling Roda kami bumaba. Nagulat ako nang mabangis na kinalampag ni ate ang tarangkahan ng bahay ng babae. Aling Roda! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Duwag naman babarang! Ate, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Kumalma ka lang. Kailangan na naming tapusin ang lahat ng ito, Terry. Hindi ako papayag na magtagumpay siya sa pananakit sa amin. Pero ate, baka idemanda tayo ng matandang yan. Wala siyang karapatang idemanda ako. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kailangan lang kasi nating mag-ingat. Baka ikaw pang mapahamak. Nakikita mo naman na nasa hindi natin mahula ang sitwasyon si Kuya Jemuel mo, hindi ba? Bakit kailangan pa nating magpakabait? Gayong sinasalbahin na nga tayo ng ibang tao. Bago pa man ako makasagot, nagulat ako nang bumukas ang pinto ng bahay at magarbong lumabas si Aling Roda. Masama ang tingin niya sa amin. Nakumpirma kong siya nga ang babaeng nakita ko sa ospital dahil yun din ang suot niyang damit kanina. Ang kapal naman ang mukha niyong sumugod dito sa bahay ko. Anong kailangan niyo at kung magwala kayo ay daig niyo pa ang hindi nabigyan ng ayuda? Buisit kang haliparot ka? Binarang mo si Jemuel. Akala mo ba makakalusot ka sa akin? Bakit mo naman ako pakikialaman, Aber? Wala kang ebidensya na ako ang dahilan ng pagkakasakit ni Jemuel. Simula nang iniwan niya ako, hindi na kami nagkikita. Hindi na nga kayo nagkikita, pero ginagawan mo pa rin ng paraan para makuha siya sa akin. Bakit, masama bang loob mo na hindi ikaw ang pinili niya? Sinira mo ang relasyon namin. Ikaw ang dapat na magdusa. Kaso nga lang nagkamali ka ng pinarusahan. Ang lalaking mahal ko pa. May ebidensya ka? Heto ang ebidensya ko! Nagulat ako na mabuksan nga ni Ate Emma ang gate at walang pakundangang pumasok doon. Ako naman natatarantang sinundan siya. Tinangka ko siyang pigilan kaso lang hindi ko magawa. Kay bilis niyang naatake ang ginang. Sa isang iglap, nasa lupa na silang dalawa at nagpapaligsahan kung sino ang malakas humila ng buhok. Hayop ka, mambabarang! Haliparot! Kabit! Hindi ako magpapasindak sa'yo. Kaya kitang tapatan, ha? Ate, utang na loob. Huwag ka nang makipagsabunutan. Alam mo naman na buntis ka. Hindi ko alam kung isa bang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagsigaw tungkol sa sitwasyon ni ate. Tila nanlisik kasi ang mga mata ni Aling Roda at malakas na sinipa ang tiyan ni Ate Emma. Napahiyaw sa sakit ang babae. Si Aling Roda naman ngumisi at natuwa sa kanyang ginawa pero kaagad na umatras at pumasok sa loob ng bahay niya. Napasigaw ako nang makitang dahan-dahan nang dumaloy ang masaganang dugo sa kanyang hita. Nahihintakutan siyang tumingala sa akin.
Terry, tulungan mo ko, Terry! Terry! Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Ipapahamak mo lang ang sarili mo, ate. Sinipa ng walang hiyang-hiya ng tiyan ko, Terry. Tulungan mo ako. Kailangan mo akong dalhin sa ospital. Iligtas natin ang dinadala ko. Opo, ate. Saglit lang, magtatawag ako ng tulong. Papatayin kita, Rhoda. Hayop ka. Masahol ka pa sa demonyo. Ate, halika na. Hindi na nakaangal si Ate Emma nang sapilitan ko siyang isakay sa tricycle. Nagpahatid kami sa ospital at kaagad na ginamot si ate. Maya-maya pa, nakipag-usap sa amin ng doktor na tumingin kay ate. Aniya, malungkot niyang inanunsyo na patay na raw ang sanggol sa sinapupunan ni Ate Emma. Hindi nakaligtas ang sanggol sa pagsipa ng ginang. Umuwi na si Ate Emma sa bahay nang matapos siyang gamutin. Iyak ng iyak ang babae at halos hindi ko makausap ng matino. Palagi niyang sinasabi sa akin na kinamumuhian niya si Aling Rhoda. Ang matanda ang dahilan kung bakit nawalan siya ng anak. Ni hindi raw niya alam kung paano ipapaliwanag kay Kuya Jemuel ang lahat ng pangyayari. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Terry. Kung sana nakinig ako sa'yo, baka buhay pa ngayon ang sanggol sa sinapupunan ko. Ate, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari ang lahat ng iyon dahil kay Aling Rhoda. Gaganti ako sa kanya sa paraang gusto niya. Humanda siya. Kung ipinakita na niya ang kakayahan niya, hindi pa niya masisigurado ang hampas din ng ganti ko. Ano po bang gagawin mo, ate? Natatakot na ako sa mga naiisip mo eh. Basta, ako nang bahala ron. Huwag kang mag-alala. Kaya nating tapatan si Aling Rhoda. Hindi ko akalain na ang mga bagay na labis kong kinatatakutan ay taglay din pala ni Ate Emma. May mga tinatago siyang gamit na pambabarang, mga manika, garapon na may insekto at kung ano-ano pa. Iniladlad niya ang mga yon sa sahig ng kanilang kwarto. Sa kabilang silid kasi nakapwesto muna si Kuya Jemuel dahil ayaw ni ate na makita ng lalaki ang ginagawa niya. Matapos ang iilang gamutan ni Kuya at Mang Baldo, naging okay naman kahit papaano ang lalaki. Ayun nga lang, hindi nito magawang magsalita. Para bang hinarangan ang kanyang bibig dahil namaga at maraming paso ang gilagid at dila. Nakakadiri na nga itong tingnan na maging ang gatas ay iniiyakan pa ni Kuya ang pag-inom. Ate, alam mo kung paano mambarang? Oo, Terry. Si nanay ang nagturo sa akin pero hindi ko binigyan ng interes. Kaso lang, ngayong ginagawa ni Aling Rhoda ng paraan na uminit ang ulo ko at maalala ang lahat ng kasalanan niya sa akin, kailangan ko siyang pagdusahin gamit naman ang sariling kakayahan ko. Ano ang gagawin mo, ate? Kailangan kong bigyan ng karamdaman si Aling Rhoda. Pagsukahin ko kaya siya ng ipis dahil mukha namang peste ang maharot na babaeng yon. Malay natin, hindi na siya mang-agaw ulit kapag nakapagsuka na siya ng insektong kinatatakutan niya. Hindi po ba masama yan, ate? Ano naman ang gusto mong gawin ko, Terry? Matuwa lang sa kanya? Pinarurusahan niya si Jemuel. Nakunan ako ng dahil din sa kanya. Sa tingin mo dapat ba akong matuwa? Kung ganon, hindi na kita pipigilan, ate. Lalabas lang po ako. Mabuti pa nga, isara mo ang pinto dahil ayokong may mga abala sa akin. Sige po. Dahil sa aking mga natuklasan, saglit akong natakot kay Ate Emma. Hindi biro ang mga bagay na kaya niyang gawin. Labis na nakakatakot. Kaya naman nagpa siya akong umuwi na muna sa aming bahay. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa labis na panghihina ni Aling Rhoda. Kasalukuyan siyang nasa ospital kaya walang naiwan sa bahay niya. Si Ate Emma naman atat na umalis at sumugod sa bahay ni Aling Rhoda. Ate, ano na naman ba ang gagawin mo? Ililigtas ko ang Kuya Jemuel mo. Pero ate, nasa bahay mo si Kuya Jemuel. Hindi mo na kailangang pumasok sa bahay ng may bahay. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Alin ang hindi ko naiintindihan? Lumapit sa mambabarang si Aling Rhoda. Kapag ganon, may mga tinatago siyang larawan o personal na gamit ni Jemuel kaya niya nagawang bigyan ng karamdaman ng asawa ko. Baka lang po kasi may makahuli sa atin eh. Nakakahiya naman kung makasuhan pa tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman po ate. Kinakabahan lang po talaga ako. Kung ganon, bantayan mo ang labas ng bahay at balitaan mo ko kagad kapag may paparating. Sige po, gagawin ko kagad yun. Teka, wag na.
Para kung sakali man na may dumating, mabilis tayong makatakas dahil magkasama tayo. Kapag hinayaan kita sa gagawin mo, siguradong ikaw ang unang mahuhuli. Nakakatakot naman po yung sinasabi mo, ate. Ayoko pong mahuli. Sumama lang naman ako sa inyo dahil ayoko mapahamak kay. Wala akong nagawa kundi ang makisali kay ate habang hinahalughog namin ang buong kabahayan. Nagulantang ako dahil natagpuan namin ang mga bagay na sinabi ni ate na naging dahilan ng pagkakasakit ni kuya. Natagpuan namin ang isang kalansay at bungo na may nakasiksik na mga pangalan ni Kuya Jemuel. Mas maraming binilot na papel ang nasa bibig niya na noong binasa namin ay mga sumpa at orasyon ang nakasulat. Nagtaka ko nang umusal din si ate ng mga lengguwahe na hindi ko maintindihan, pero parang nagdudulot ng kakaibang trauma sa aking pandinig. Nag-iiba-iba kasi ang boses niya, parang magiging bata, matanda, babae o lalaki. Maya-maya pa, nakarinig ako ng maingay na kumpol ng insekto sa labas. Para bang magsasagawa ng gera? Tsaka ko lang napagtantong yun na pala ang mga bubuyog. Hindi ako makapaniwala. Nagagawa ni Ate Emma na kontrolin at utusan ang mga bubuyog. Damputin mo ang mga ito, Terry. Kailangan natin itong sunugin. Sige po, ate. Dadalhin ko bang mga ito sa labas? Oo, susunugin natin lahat at wala tayong ititira. Nakahanda ka na ba? Handa na po, ate. Kukuha lang ako ng posporo. Walang yang Aling Roda na yan. Talagang pinagdiskitahan pa niya si Jemuel dahil lang hindi nagawang tugunan ng lalaki ang pagmamahal niya. Ang nakakadiri pa, siya pa ang nagagalit, ate. Oo nga eh, kaya ko nga nais gumante. Tignan natin ngayon kung epektibo pa ba ang gagawin niyang hindi maganda. Naglabas kami ng gasolina at sinilaban ng mga gamit ng matanda. Hindi niya mararamdaman na dinispatcha na ang mga gamit niya sa kadahilan ng hindi ito dapat galawin. Mabilis na natupok ang mga gamit hanggang sa hindi na namin matanaw ang kanilang mga sinunog na gamit. Nang matapos kami sa aming ginagawa, umuwi kagad kami. Wala naman kaming napansing kakaiba hanggang sa makita namin na nagtaas baba na ang paghinga ni Kuya Jemuel. Literal na kinumbulsyon ng lalaki. Mataas din ang lagnat nito at halos hindi na makadilat sa labis na panghihina. Jemuel, anong nangyayari sa'yo? Emma, pahinging tubig. Diyos ko, humingi siya ng tubig. Salamat, nakapagsasalita ka na. Totoo na ba ito? Wala nang halong biro. Ay, akala ko magtitiis na naman ako na hindi kita nakakausap. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin ang bagay na ito. Para nang papatayin niya ako. Totoo nga yun, kaya ginawa kong lahat para iganti ka, Jemuel. Nanaginip ako. Tinutusok raw ng karayom ang buong katawan ko. Malamang gumaganti sa akin si Aling Roda. Hayaan mo na, kalimutan na natin yun. Kahit papano nagantihan. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ginawa niyo? Sana wala kayong ginawang krimen. Wala, pangako. Binarang ko lang din siya para magtanda. Gusto kong magdusa siya at magmakaawa. Bakit mo ginawa yun? Para mo na ding tinubos ang kasalanan ni Aling Roda sa ginawa mo. Alam mo bang na-ospital ako nung nakaraang mga araw? Bakit? Sinipa ni Aling Roda ang aking tiyan kaya nagdugo ako. Ano? Ang anak natin. Huwag ka nang umiyak, kuya. Hindi naman po ginusto ni ate na malaglag ang kanyang sanggol. Aksidente po ang lahat. Walang may gusto na mangyari yun. Siguro nga maliban sa sumipa sa tiyan mo. Dahil sa mga naging paliwanag ni ate na sinuportahan ko naman, nagyakapan sila at nag-iyakan. Ipinagluluksa ang hindi man lang nila na isilang na sanggol. Alam ko naman na hindi na natatakot magsumbong ngayon si Ate Emma. May ginawa naman siya na kakaiba kay Aling Roda at makikibalita na lang ako bukas dahil sa tingin ko naman walang naging lusot ang ginang sa dami ng mga bubuyog kanina. Si kuya naman, hindi ko akalaing mistulang milagro ang paggaling niya na kung si Mang Baldo lang ang gagamot ay hindi pa gagaling kaagad. Kinaumagahan, habang nagwawalis ako sa labas, ay narinig ko ang usapan nila nanay at ng kanyang kumari. Patay na raw si Aling Roda.
Nagulat ang mga doktor nang inatake siya ng sandamakmak na mga bubuyog. Binutas ang kanyang buong katawan hanggang sa tuluyan na nga siyang mamatay. Ang nakakaawa pa, walang pamilya ang kumuha sa bangkay niya kaya nagpa siya ang punerarya na idonate ang katawan niya sa isang universidad para mapag-aralan. Tuloy, ibinalita ko ang mga nalalaman ko kay Ate Emma. Nagkataon naman na nasa bahay nila si Mang Baldo na kinakabitan ng mga pangontra ang bawat sulok ng bahay ni Ate Emma. Hay, kung alam lang niya ang ginawa ng babae para magapi ang kalaban, siguradong magagalit sa kanya ang ginang. Patay na si Aling Roda, ate. Nabalitaan ko kanina. Inatake raw ng sandamakmak na bubuyog sa ospital. Sabihin mo nga, ate, may kinalaman ka ba doon? Wala akong kinalaman doon, ano? Misteryoso raw ang pagkamatay ni Aling Roda. Mula sa pagsusuka ng ipis hanggang sa pagtatai na puro uod. Hindi ko na alam kung paano niya natiis ang mga bagay na yun. Ganun ba? Di masaya na ako. Nakaganti na ako sa mga ginawa niya sa sanggol sa aking sinapupunan. Ay, tiyak na ang paggaling ni Jemuel kung ganun. Wala na ang bumarang sa kanya. Pero malaki pa din po ang naitulong niyo sa akin, Mang Baldo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kasiyahan ko ang tumulong sa kapwa. Pagkatapos po ba ng mga nangyari, ate, gagamitin mo pa po ba ang kakayahan niyo kahit okay na ang buhay niyo? Anong kakayahan? Naku, Mang Baldo, hayaan niyo na po sila. Ang mabuti pa, ipagpatuloy niyo ang pagpapausok ng insenso sa paligid ng bahay. Ay, munti ko na ngang makalimutan, pambihira. O siya, sa likod bahay lang ako ha? Sige po. Ano na, ate? Gagamitin mo pa ba ang pambabarang? Mukhang marami ang mga kagamitan mo dyan eh. Hindi na kailangan. Lahat ng kakailanganin namin, iaasa na lang namin kay Mang Baldo. Magaling siya. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon nagdurusa pa rin kami. Masaya po ako sa inyo. Magaling na si kuya. Ikaw naman ay makakasama na siya ng tuluyan. Tama ka, Terry. At nagpapasalamat ako sa lahat din ng naitulong mo. Napakalaking bagay nun. Wala namang kaalam-alam si Mang Baldo sa ginawa niyang panggagamot dahil kumilos tayo ng palihim. At least gumaling naman ang lahat at wala nang mananakit pa sa atin. Nalulungkot ako sa sinabi ni Terry. Pero nakahanda akong kalimutan siya. Dahil mas pinili niyang pumanaw na kaysa sa maghanap pa ng gulo. Mula noon nanatili ng maayos ang buhay nila Kuya Jemuel. Panaka-naka pa rin siyang nagpapagamot kay Mang Baldo dahil may mga naiwang kung ano-anong karamdaman sa kanyang katawan. Gumagaling din naman siya kagad kaya ayos lang. Kahit papaano, natutunan na rin niya ang kanyang leksyon. Huwag nang manloloko ng kapwa. Ang lahat ay may katapat na kaparusahan at siguradong aanihin mo ang karma. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.